tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Ganun ho ba, Dad? Oo. Yan ang buong katotohanan, iho. Bakit hindi ninyo siya puntahan? Hindi pa ako sigurado kung tama ang hinala ko. Kaya nagdadalawang isip pa ako. Ang mabuti pa, Dad, papuntahin niyo ulit dito yung sinasabi ninyong ahente ng lupa para mas makilala ninyo ang pinaghihinalaan ninyong babae. Yan ang naisip kong paraan para sa muli naming pagkikita ng ahente ng lupa na yon, si Mildred. Yung 2 buwan na hindi ako nadatnan ng buwan ng dalaw ko. Tama ang kutob ko. Buntis ako. At hanggang ngayon, hindi ko pa naipagpapatapat kay Edo. Anong gagawin ko? Si Mildred, umalis na rin mula dito sa kinaroroonan kong ward. Pwede ko sana siyang hingan ng opinion. Pero umalis na siya. Si inay naman, hanggang ngayon hindi pa bumabalik. Sabi ni Mildred, galit na galit daw siya nung nalaman niyang buntis ako. Anong gagawin ko ngayon? Anong sasabihin ko kay inay? Siguradong sisir mo na naman ako nun eh. Siguro, panahon na para sabihin ko kay Edo na nagbunga ang aming ginawa doon. Nagriring ang cellphone ko. Tamang-tama. Si Edo ang tumatawag. Hello, sweetheart. Mabutit napatawag ka. Sweetheart, kumusta ka na? Eto, nasa ospital. Nahilo ako dahil sa aking inagbubuntis. Ano? Buntis ka? Teka muna, sinong ama? Anong klaseng tanong naman yan? Nagdududa ka ba? Kung sino ang ama ng pinagbubuntis ko, ha? Masisisi mo ba ako? Kung pagdududahan ko yung pagbubuntis mo, hindi lamang akong nakakasama mo. Nung nag-iinuman tayo, hindi ba? Ano? Pero ikaw lang ang nakagalaw sa akin. Kaya sigurado ako, ikaw ang ama ng pinagbubuntis ko. Ikaw! Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Ho? Hindi pa ho ba kayo pupunta ng ospital ngayon? Oo. Kaya, ikaw na muna ang magdala ng mga bisan niya at pagkain para sa oras na ito. Bakit hindi na lamang kayo ang pumunta doon? Para naman makapag-usap pa kayong dalawa. Yun na nga eh. Baka kung ano pa ang masabi ko sa kanya pag nagkita kami. Aling Ijang, ang sinabi kasi ng doktor,
pwede na siyang umuwi sa anumang oras at araw. Mildred, sa'yo ko na ibibigay ang pera para sa anumang babayaran mo sa hospital nang makauwi na siya. Hindi ko ba kayo sasama sa akin ngayon? Para ilabas si Bridget doon sa hospital. Alam mo, Mildred, ibinigay ko ang lahat ng pwede kong maibigay sa kanya para hindi niya danasin ang hirap na dinaranas namin ngayon. Gusto kong mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Pero anong ginawa niya? Binaliwala niya ang lahat ng pagpapagod at sakripisyo ko. Paano na lamang siya ngayon? Paano kung wala na ako dito sa mundong ito? Sino pa ang mag-aalaga sa kanya kung hindi siya makakapagtapos ng pag-aaral? Napuntis siya ng wala sa oras. Paano na siya ngayon, Mildred? Sabihin mo sa akin. Paano na siya ngayon? Oh, naririto na tayo sa tapat ng bahay niyo. Kaya mo bang maglakad? Baka nahihilo ka pa. Babae ito, oo. Okay na ako. Si inay naman kasi, sobrang OA. Sinugod pa ako sa ospital. Naiskandalo tuloy ang mga tao. Sa halip na hindi malalaman ang kalagayan ko, ibinandera pa. Bridget, hindi mo naman masisisi ang inay mo. Dahil natalanta siya. Buntis nga ako. Di normal lang na mahilo ako. Kaso nga, hindi alam ng nanay mo na buntis ka. Kaya nag-alala siya ng sobra. Kaya kanya isinugod ng ospital. Oh, sige na. Bumaba na tayo. Teka, mauuna akong bababa para maaalayan kita sa pagbaba mo ng tricycle. Hayan, nakababa na ako. Ikaw naman, bumaba ka na at aalalayan kita. Sige. Oh, teka. Dahan-dahan ka lang sa paglalakad, ha? Mildred, nakasara ang bahay. Wala yatang inay. Oo, iniwan sa akin ang susi ng bahay niyo dahil pumasok na siya sa kantina para magtrabaho. Hindi man lang ako binalikan sa ospital. Hindi pa ako hinihintay na umuwi. Anong klase siyang ina? Huwag kang magsalita ng ganyan. Nanay mo yun. Isa pa, hindi mo naman siya masisisi na magtampo o magalit sa iyo dahil nadismaya siya sa nalaman niya. Ang sabihin mo, lagi na lamang siya nagagalit. Walang ibang gawin kundi manirmon at maggalit sa akin. Kakainis. Ayan, nakahanda na ang pagkain ni Bridget. Dismayado ako sa nangyari sa kanya. Pero wala na akong magagawa. Naririyan na yan. Wala na akong ibang gawin kundi tanggapin ang naging kapalaran niya. Oh, gising ka na pala. Halika na at mag-almusal ka na. Kayo na lang mag-isa ang kumain. Galit ka ba? Kunwari pa kayong maghahanda ng pagkain ko. Galit naman kayo. Ay, teka nga muna. Nakagalit ka ba sa akin? Anong ikinagagalit mo eh? Ang dapat ngang magalit eh ako.
Hindi man lang niya ako pinuntahan sa ospital. Ay, ganun ba? Yun ba ang ikinagagalit mo? Ang hindi kita pinuntahan sa ospital? Kaya nga, tigilan na ninyo yung paghanda-handa ng pagkain ko. Dahil kunwari lang yan. Ay, nako. Pasalamat ka at buntis ka. Kung hindi, makakarinig ka na naman sa akin. Siya nga pala, maupo ka na dyan sa sofa at mag-uusap tayo ng masinsinan. Talaga? Ipagpapatuloy mo pa rin ang pag-aaral mo? Oo, Mildred. Yan ang sabi ng nanay ko. Oh, di mo puti. Ibig sabihin, mahal na mahal ka pa rin ng inay mo. Naku, kung ibang ina yan, baka itinakwil ka na. Dahil sa ginawa mong pagpapabuntis. Siya nga pala. Sino bang ama ng pinagbubuntis mo, ha? Alam na ba niya na nabuntis ka? Oo. Sinabi ko na sa kanya. Oo. Anong sabi? Pananagutan ba niya? Pakakasalan ka ba niya? Ewan ko ba sa lalaking yun? Hanggang ngayon, hindi pa ako tinatawagan eh. Ay, nako. Ibig sabihin lang ay huwag ka nang umasa sa lalaking yon. At ang importanteng gagawin mo ngayon ay sungkapan mo ang pagkakataon na binibigay ng inay mo sa'yo. Ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo para na rin sa maganda mong kinabukasan. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang Oh, nakabihis ka. Papasok ka na ba sa klase mo? Bakit pa ako papasok sa school? Buntis nga ako eh. Hindi pa naman halata ang tiyan mo eh. Hindi ba't napag-usapan na natin yan? O sige na, ito na ang allowance mo. Oo nga naman. Bakit ko sasabing hindi na ako papasok sa school? Matitigil ang pagbibigay ni inay ng pera sa akin kung sasabihin kong hindi na ako papasok. Oh, sige na. Nangako ka sa akin ha. Itutuon mo na ang isip mo sa pag-aaral. At umaasa ako na makakapagtapos ka ng pag-aaral. Para na rin yan sa ikabubuti mo. ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Bakit ngayon ka lang dumating? Kanina pa ako naghihintay sa'yo, ah. Bakit mo ba ako pinapunta dito sa bahay ni Shaina? Pumasok ka nga muna. Dito sa loob. Baka may makakita sa'yo din. Yan, pasok. Kala ko ba pinagdududahan mo kung sino ang ama ng pinagbubuntis ko? Sabik na ako sa'yo. Tingnan mo na. Pwede ba mong makuhalikan? Pag-usapan muna natin itong pinagbubuntis ko. Kailan mo ba ako pakakasalan na? Lagi akong nasasabik kasi sa'yo eh. Mahal na mahal kita, Bridget. Ika muna. Sagutin mo muna ang tanong ko. Paligayahin mo muna. Pananagutan mo ba Paliligayahin itong kita. pinagbubuntis ko? Ha? Kailan Paliligayahin tayo kita. pagpapakasal? Nalaman na ng nanay ko na buntis ako eh! Bridget.
ikaw pala. Mika, pumasok ka. Saan ka ba galing ngayon, ha? Kanina pa ako pabalik-balik dito sa bahay nyo, pero wala ka. Wala, may pinuntahan lamang ako. Maupo ka. Salamat. Teka nga muna. Para kang nanghihina. Baka dahil sa paglilihim mo yan, ha? O, hindi bale. Heto, dinalhan kita ng mga prutas. Kainin mo para lumakas ka. At yung magiging baby mo ay lalakas din. Teka nga muna. Sino ba kasing nagsabi sa'yo na buntis ako? Sino pa? Di yung doktor na sumuri sa iyo. Oh, kumain ka na. Iuwi mo na yan. Ayoko yan. Ayokong kumain. Ano? Hindi pwedeng hindi ka kakain. Makakasama dyan sa dinadala mong bata. Oh, heto. Balatan mo na ang dala kong prutas para makain mo na. Sasagutin ko lamang itong cellphone. Hello? Sir? Talaga po, sir? Sige po. Pupunta na ako dyan sa bahay ninyo. Ngayon din. Opo. Hintayin po ninyo ko. Hindi pa ako tinatawagan ni Edo hanggang ngayon. Magdadalawang linggo na mula nang magkita kaming muli. Pero hanggang ngayon, hindi pa siya nagpaparamdam. Kahit man lang sana text, hindi siya nagte-text sa akin. Nagriring ang cellphone ko. Si Edo. Oh, sweetheart! Bakit ngayon ka lang tumawag? Nag-aalala na ako sa'yo eh. Naisip kong iniwanan mo na ako. Pwede ba naman ganon? Mahal na mahal kita. Ang mabuti pa, magbihis ka at umalis ka na dyan sa bahay ninyo. Gusto kong magkita tayo ngayon sa dati nating tagpuan. Bridget! Bridget! Buksan mo nga tong pintuan at may dala ako. Bridget! Bridget! Ibababa ko na nga muna tong dala ko. Ay, nakatulog siguro ang babaeng yun dahil sa pagbubuntis niya. Ay, kagat mo, buksan ko na ang pintuan. Bridget! Bridget! Walang sumasagot. Hindi pa kaya yun nakakauwi. Yan. Pamilyar sa akin ang busis na yun. Bigyan. Ikaw nga ba yan? Eduardo! Yan. Ikaw nga. Yan. Ang tagal-tagal kitang hinanap. Dito lamang pala kita makikita. Yan. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y Ano kaya ang kaugnayan ni Eduardo sa buhay ni Ijang? Mga giliw naming tagapakinig,
Sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa lingkong ito dito sa ating tulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madigdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.